lalong lalakas ng loob yung mga balak pang mga magnakaw. Hindi naman pala matutuloy. May mga kaibigan tayo sa Senado, naku, hindi tayo pa iimbestigahan yung mga yan. Sasabihin lang niyan sa mga Pilipino, magkakawatak-watak tayo. Sabi ni Mood Covers, si Batorni pala ang SP. Ito ho yung sinasabi ni Martin Romualdez, mga bossing, na House Speaker. Yung mga desisyon ng Senado ngayon, lalo na sa impeachment, tapos ibinalik yung article, is deeply concerning. Dahil, ayan, basahin ko the decision of the Senate sitting as an impeachment court, dapat sila yung mga judge, sila yung magsasabi na, ito yung motion namin, ganito, ganyan. Hindi sila yung dapat magsasabi. Kasi ang dapat magsasabi ng mga yan, mga bossing, depensa ni Sara, yung mga lawyer ni Sara. Pero sila na po ang gumaganap. Sila na po yung nagtatanggol sa vice-presidente. Totoo pong nakakatakot yan. Totoo hong yan ang nakakatakot, mga bossing. Dahil nakikita natin na yung sinasabi ng mga DDS, diktador si Marcos, diktador si Marcos, dito po natin nakikita sa 19th Congress, mga kababayan. No? Na kahit ang interpretasyon natin lahat ay pare-parehas, pare-pareho. Para sa kanila, kami ang nasa posisyon, kami ang nasa poder, kaya interpretasyon namin ang masusunod. Kawawa ang mamamayang Pilipino dyan, lugi. Di ba? Parang same lang din po yung kaninang ipinakita natin na sinasabi ni Congressman, ni House spokesperson, Princess Abante. No? Ito po ang bigay namin, ito po yung gusto naming ipasa sa Senate. Pero tinungangaan lang kami. Kasi ang gusto nila 100 or nothing. Pwede ba yun? Mamamayang Pilipino Yung pera, yung kaluwagan sa buhay ng mamamayang Pilipino ang nakaano dyan. Huwag idamay. Yung kasi, baka kasi, may pa-impeachment pa kasi kayo dyan sa Congress Sabi ni Sir Eseng Mariano, sinisira lang ng Senado ang Kongreso. Nakikita kasi nila ang mga future senators. Mas lalong magkakawatak-watak ang mga Pilipino kung ipagkakait nila ang katotohanan, liban na lang kung mapatunayan may pagkakasala si Inday. Handa ba silang tanggapin ang katotohanan or bulag-bulagan na lang? Sabi ni Jose. Sabi ni Miss Lady Cha, yung 18 na senators na yan, palaminate ko name nila. Wag iboto next election. Ako, ilalaminate na, no? Para kapag kahugot mo nung 18 senador, eto pala, naitago ko 3 years ago. Sabi ni Janelle, nakakahiya na ang Senado ngayon unlike during the time of Miriam Santiago, no? Sana nga buhay pa siya ngayon. Siguradong basag lahat ng DDS senators. Opo, talagang yun. Straight yun. Pantay ho. Etong sinasabi ni Congressman, House Speaker Martin Romualdez, totoo ho yan. Nakakatakot. No? Sila na lang ang masusunod. Wala nang power ang Pilipino. Pag sinabi namin na yan lang ang sweldo ninyo, yan lang ang sweldo ninyo. Pag hindi namin pinayagan na itaas ng 200 piso, yung sweldo ninyo per day, hindi itataas yan. Yung mga binibili, pataas ng pataas. Naiwan na po ang mamamayang Pilipino. Tapos eto pa, yung Senado pa, ang may ganang magsabi na tigilan na daw po ang pamumulitika. Tigilan na daw po yung mga ganitong usapin. No? Sila po ang namumulitika. Kaya hindi ho natin masisisi kung meron pong mga komento kagaya nung kay Paul Hiponya, dapat na lang i-abolish na yan sa Senado. Dahil, dagdag lang sa pasanin ng bayan yan No, sabi ng mga kapwa natin Pilipino, dagdag lang sa pasanin ng bayan yan, dagdag lang pasweldo.
300,000 per head. Times 24. Meron po mga magagaling na senador, kaya lang madadamay po sa kabulukan nitong 18 na senador. Oh, di po ba? Tapos, hindi, tingnan nyo na lang ho kasi, no, yung timeline nila. Ako naniniwala kasi ako na naririnig pa lang ng Senado yung plano na pag-impeach kay Inday Sara Duterte, bumabalangkas na ho ng kalendaryo ang Senado. Kasi may parang may sinusundan na ho sila eh. Oh. Pagpasa sa atin itong impeachment na to, sasabihin natin kapos na, wala na tayong oras kasi magkukonvene ang Senado ng June 2. No? So June 2 na. So ilang buwan na? February, March, April, May, June, 4 na buwan. Mag-4 na buwan. 'Di ba? Oh. Tapos nung lumapit na, 1 linggo ulit. Nung matatapos na yung 1 linggo, ibalik naman natin. No? Tanungin natin, ibalik natin yan sa Kongreso. Bakit? Ba't natin ibabalik? Tatanungin natin kung sigurado ba sila, kung okay pa din ba sila, kung itutuloy pa din ba nila ito. No? Na yun po, yung pagpasa nila niyan, ang ibig sabihin na po, desidido kaming ituloy ang impeachment na yan. Tapos pagkatapos ng 4 o magli-5 buwan na, tanungin mo ulit sila kung tutuloy na ba. No, ibalik mo. Nasabi nga po ni Grace po is, di po ba pupunta naman dito ang prosecution panel? Pwede naman po natin na lang tanungin sa kanila yan. Bakit pa kailangan bumalik? Dribble nga daw po kasi. Dribble ang ginagawa nila. Ngayon, pagka ang taong bayan napansin, ako parang wala naman pupuntahan, pinapabalik-balik lang nila, Chis. Huwag na tayong umasa dyan. Yan po yung purpose nila dyan eh. Huwag na tayong umasa dyan. Mawawalan na ng gana eh. Tanggapin na lang natin na ganyan. Ayun. Wala na. Pwede na ulit na gumawa ng kabulastugan. Hindi nila ako kaya kasi may Senate. No? May Senate na harang dyan sa mga yan. Tuloy. Penging confidential funds ulit. Hindi na daw po kayo pwedeng bigyan ng confidential funds eh. Bakit? Napatunayan ba? Naninakaw ko yung confidential funds. Ito, yung mga listahan na pagkakagastosan namin ng confidential funds. Arugoy. Kaya hindi nyo pwedeng sabihin, hindi nyo ako pigilan. Hindi nyo ako pwedeng pigilan na humingi ng confidential funds. Di ba? Yari. May mga senators na magtatanggol sa akin. Yung isa ulit, uulitin nila. Naku, wala ulit yan. Nandiyan ang mga senators ko. Nila. Kasi hindi naman ho natin nararamdaman na itong mga senador na ito ay para sa taong bayan. Itong mga senador na to, para po sa pamilya Duterte. Mga bossing. Para po sa pamilya Duterte. Sabi ni kabayan ko, kapatid ko, tulpo para daw sa mahirap. Para pala sa no impeachment. Di ba?